Bago natin simulan ang kwento, please paki-comment naman ng hi o kaya naman hello. Ito na po ang karugtong ng kwentong Magkapatid na Sundalong Alaga ng Albularyo. Mga anak, ngayon alam na natin ang tinatago ng bagong saltang kapitan na yan. Gagawin natin ang lahat. Mapatalsik din natin siya. Tay, hindi kaya siya din ang salarin kung bakit namatay yung dating kapitan? Yun na nga Yun ang isa sa iniisip ko. Ganun? Patay na rin pala yung dating kapitan natin? Oo. Nang matalo siya ng nakarang eleksyon, kinagabihan, namatay siya. At ang pagkamatay ng dating kapitan ay kaduda-duda. Napakawalang hiya pala ng bagong sultan na yun Talaga. Kulang pa ang salitang walang hiya. At siya rin ang punot dulo ng lahat ng to. Ng lahat ng kaguluhang nangyayari dito. Napakahusay niyang maglihim. Sa palagay ko Tay, merong masamang plano yan dito sa mga kababaryo. Palagay ko, ilalakdown niya tong buong baryo. Tapos papapasukin ng mga kalahi niya para gawing pagkain ang mga tao rito. Tama. Tama ang sinabi mo, Elmer. Aba, hindi po pwede yun. Baka nakakalimot sila. May sundalo rito. May albularyo pa. Antayin natin ang pagkakataon na dumating ang hukbo na ipinatawag ni Canole para kalusin ng bagong saltang kapitan na yan. Sa mga sumunod na araw, dapat na sana'y aalis na ang magkapatid na Rio at Elmer para bumalik sa destino. Pero mas pinili muna nilang manalagi doon dahil nga sa problemang pananalasa ng mga aswang. Nagpatay mali siya muna sila kahit na alam na nila na ang Kapitan del Barrio ang salarin sa lahat ng nangyayari. Rio! Elmer, bakit? Tara, punta tayo sa talipapa. O sige. Pagpunta roon ng magkapatid, iisa ang nadidinig nila sa mga tao. Kailan daw kaya papasukin ng mga otoridad ang kanilang baryo? Dahil laganap na ang matinding takot lalo na't kapag sumasapit ang dilim. Anak ko! Kagabi lang, yung apo kong buntes, kung hindi namin inabutan baka nakuha na nung aswang. Wika nung isang matandang namimili. Sabi naman ng iba, kayang-kaya naman daw nila ang aswang na yun kung pagtutulong-tulungan. Sa ngayon wala pa silang lakas ng loob upang labanan yun. At yung iba kasi wala ring ideya kung paano lalabanan ang mga aswang. Nakakaawa pala mga tao. Talaga kuya, tarawin na tayo. Sa paglalakad ni Rio at ni Elmer, nakakita sila ng mga bagong muka. Inakala nilang ito na ang sinasabi ng Tatay Olivar nila. Tignan mo yun, Rio. Sino kaya mga yun? Sa palagay ko, yan ay sinasabing huhuli kay kapitan. Pero iba yung pakiramdam ko Pakiramdaman mo yung suot mo. Yung sa akin kasi mainit Ha? Oo nga no. Lumingon yon sa kanilang magkapatid. Lahat ng mga ito nakangiti na parabang merong gustong sabihin. Maya-maya pa, ang bagong saltang Kapitan del Barrio nilapitan ang mga lalaking yun. O mga kasama, kanina pa ba kayo dumating? Tignan mo Rio, nilapitan niya yung mga dayo. Tara na, hindi maganda to. Parang may nagbabadyang nakakatakot. Mabilis na umuwi ang magkapatid na Rio at Elmer at isinumbong kay Olivar ang mga nakita nila. Ano?
Sabi ko na nga ba? Hindi bale. Kahit gaano pa karami mga yan, hindi sila uubra sa darating na hukbo ng mga albularyo. Pero itay, sa palagay ko nasa 10 sila eh. Mga malalaking tao. Tay, ang init ng mga suot namin kanina nang makita namin sila. Natural lang naiinit yan. Mga anak, hanggat wala pang huhulit papatay dyan sa Kapitan del Barrio natin, tayo muna ang kakalaban sa kanila. Handa ba kayo? Opo itay, nakahanda po kami. O tay, handa po kami. 3:00 pa lang ng hapon nakasarado na mga kabahayan. Kita sa mga kabahayan na meron silang iniiwasan. Bukod tangi si Olivar, si Rio at si Elmer ang nakabukas ang bahay. Tay, kung ito na ang gabing pagsalaki natin sa kanila, dapat ngayon pa lang pumwesto na tayo. Kailangan natin maghiwa-hiwalay. Tama siya itay. Sige Rio, doon ka sa kabilang dulo. Ikaw naman Elmer, dito sa kabila. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo makikita sa inyong pagtataguan. At ako, dito lang ako sa bahay. Tay, bakit dito ka lang sa bahay? Baka, wag mo akong isipin. Alam niya na dito tayo nakatira. At kung meron mo siyang gagawing masama, alam niya naman ang kaya kong gawin. Sige tay. Naghiwalay ang magkapatid na Rio at Elmer. At si Tatay Olivar nagpunta sa kuhanan ng halamang gamot. Hindi para manghingi ng halamang gamot kung hindi para humingi ng gabay. Kaibigan! Ako muli ito si Olivar. Magpakita ka sa akin parang awa mo na. Alam kong nakikita mo ko. Hindi ako naririto para muling humingi ng halamang gamot. Naririto ako upang humingi sa iyo ng payo. Kaibigan! At anong ginagawa mo rito, Olivar? Alam ko, nakikita mo ang lahat ng nangyayari. Hindi ko lang masukat kung ano bang kakayanan ng bagong sultang Kapitan del Barrio. Humihingi ako sa iyo ng tulong. Basbasan mo ako. O bigyan mo ako ng panibagong lakas upang mamayang gabi masawatan na namin ang kasamaan ng Kapitan del Barrio dahil marami na masyadong napapahamak dito. Yun lang ba ang kailangan mo rito, Olivar? Yun lang. O sige. Bigla na lang nawala yun. Tapos may nahulog na isang payat na sanga. As in payat. Kasing payat lang ito ng hingliliit ng daliri. Dinampot yun ni Tatay Olivar. Nagtataka siya kung para saan ba yun. Pero laking gulat niya nang makita niyang merong tatak yun. Tatak na nakasalin sa wikang Latin. Aba, ano ito kaibigan? Sandata yan. Sandata? Hindi alam ni Tatay Olivar kung paanong gamitin yon. Basta't inuwi niya yon. Pagdating niya sa bahay medyo papadilim na. Anong klaseng sandata kaya ito? Tinabi yon ni Tatay Olivar sa altar. Nandun din ang kanyang mga medalyon na nakasabit. Pumunta siya sa kusina para uminom. Pero pagbalik niya wala na yung kahoy na galing sa kanyang kaibigan. Aba, sino kumuha nun? Pagtingin niya sa kanyang mga medalyon, napansin niyang medyo kumikinang dahil naiilawan niyo ng kandila. Nang hawakan niyo ni Tatay Olivar, ramdam niya yung init. Init na nagbibigay ng buhay. Alam ko na. Isasarado sana ni Tatay Olivar ang bahay nang biglang dumaan sila kapitan. Sa pagkakataon na yon hindi sila naglalakad.
Sakay sila ng isang mataas na owner type jeep. Mabagal ang takbo nila tapos palinga-linga sa mga kabahayan. Aba, at saan naman pupunta mga yon? Dere-derecho sila kapitan hanggang sa marating ang bandang dulo. Si Elmer ang naroroon, kaya't kita ni Elmer ang ginagawa ng mga yon. Ano kayang ginagawa nila? May binababa silang sako. Hindi alam ni Elmer kung anong laman ng sakong yon. Basta't 4 na pirasong sako na punong-puno ng kung ano. Maya-maya pa isa sa mga kasamahan ni Kapitan ikinalat yung laman. At doon niya nakitang mga tuyong dahon palang laman nun. Mga kasama, ito ang tamang lugar. Mataas ang bahagi na to. Kabisado ko na lugar na to pagsapit ng hapon, papuntang hilagang hangin. Sa oras na mahanginan, ang ating mga pausok na titiyak kong magbabago na ang kaisipan ng mga tao rito sa baryo. At kapag nangyari yon, mapapasatin na mga tao rito. O tama ka. Kainin niyo ang gusto niyong kainin. Hindi na natin kailangan pang magbahay-bahay. O hindi. Masama pala'y pausok na yun. Nang sumapit ng bandang 7:00, si Rio umuwi sa bahay. Tay! 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 Ano ba? Buksan niyo to! Pagbukas ng pintuan, agad na naamoy ni Olivar yung kakaibang amoy. Saan ang gagaling ang amoy na yon? Doon sa bandang taas, kung saan nakapwesto si Elmer. Nakakasulasok. Duda ko dyan. Tay, halika na. Magmadali na tayo. Kailangan patayin natin ang apoy na yon. Naglakad ang mag-ama. Sumyorkat sila sa likod ng baryo upang hindi sila mahalata. Nang marating nila yung mataas na bahagi, nasa bandang kanan ng grupo ng Kapitan del Barrio. Tuwang-tuwa mga yon na parabang nagpa-party. Natanaw din nila noon si Elmer sa medyo mas mataas na bahagi, kaya't nanggapang doon ng mag-amang Rio at Olivar. Kuya, Itay! Huwag ka maingay. Kanina pa ba sila nagpapausok dyan? Tay, hindi naman ako makalabas dito. Tay, ang init ng suit ko. Palagay ko, hindi sila kakayanin ng mga gamit natin. Buti hindi mo sila ginulo. Tay, kung nagkataon baka ako unang... Huwag mo sasabihin yan. Masama yan. Tay, anong gagawin natin ngayon? Marami sila. Halos triple sa atin. Dapat pala nagpaiwang ka na, Rio. Dapat pala sinabihan mo mga kabahayan. Sinabihan mong wag magbubukas. Tapos gumamit sila ng mga basang damit at itaklob sa mga mukha nila. Para hindi maamoy ang usok. Tay, narinig ko. Yung usok daw na yan kapag nalanghap ng mga normal na tao. Tsak na mawawala sila sa sarili nila. Tapos yun ang pagkakataon ng mga aswang na yan para makain sila. Ano? O hindi. Sandali mga anak. Teka tay, saan ka pupunta? Hindi ko na kayang tiisin to. Ako ang dapat na manguna rito. Lumabas sa pinagtataguan si Olivar. Nakakita siya ng isang tumpok na kahoy tapos binuhat. Naglakad ito ng parang wala lang papunta kila Kapitan. Kunwari hindi niya alam ang ginagawa ng mga yun. Kapitan! Magandang gabi sa'yo. Oh! Olivar! Ano nga tin? At saan ka nang galing? Nanguha ako ng kahoy, birthday ko kasi bukas. Kailangan ko ng kahoy pang lechon. Ganun ba? Teka, bakit nagsisiga kayo dyan? Tignan may uso ko pumupunta na sa baryo. Baka mamaya masulasok ang mga kababaryo natin. Siyempre, ang una nilang pupuntahan, ang barangay. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Yan ba yung sinasabi mong albularyo rito? Oo, siya yan. Ganun ba?
Matanda na pala ito. Wala na tong kayang gawin pa. Huwag mo siyang mamalitin. Tignan mo, kanina pa niya nalalanghap yung usok pero parang wala lang sa kanya. Hoy, anong ginagawa mo? Nasita ito ni Tatay Olivar dahil yung lalaking yon ay biglang tinubuan ng pangil. Nabitak din ang kanyang balat. Hindi, Kapitan. Ano ba ito? Ikaw ang Kapitan del Barrio rito. Bakit nagdadala ka ng ganyan tao rito? Dapat pinangangalagaan mo ang mga tao. Hindi na ngayon, Olivar. At para sabihin ko sa'yo, ako ang lahat ng punot dulo ng pangsasalakay ng mga aswang dito. Ako ang nagbigay ng pahintulot para gawin yun. Ngayon, ibibigay ko na ang kapalit. Anong kapalit? Yung mga kasama din nito na bitak ang mga katawan at napalitan ng mabalahibong katawan. Ibinaba ni Tatay Olivar ang hawak niyang kahoy. Yung magkapatid naman na Rio at Elmer nakagayak na ang kanilang mga baril na kayang makakita sa dilim yung telescope. Susugod na sana yung dalawa nang putukan sila ng magkapatid mula sa malayo. Saan ang galing ang putok na yon? Puntahan nyo! Wika nung kapitan. Agad na tumalon yung tatlo. Purong sa ulo ang tama ng mga aswang. Ganun pa man hindi sila natitinag. Babagsak lang pero hindi mamamatay. Tapos muling makakabangon. Mga anak! Ngayon na! Sigaw ni Tatay Olivar. Binitiwan ng magkapatid ang kanilang baril dahil nga hindi naman yon tumatalab. Ang tanging ginamit ng magkapatid ang kanilang tigisang punyal tapos ang mga gamit na nakalagay sa kamao. Hindi basta mga yon dahil babad ang mga ito sa pangontra. Nilabanan nilang tatlo ang bilang ng mga aswang. Mabilis na napatumba ng magkapatid na Rio at Elmer ang apat. Hirap silang ibalik ang sarili nila sa dati dahil sa malubhang tama gamit ang mga punyal. Sinasabi ko na nga ba na kayo makakalaban ko rito? Halika rito, Kapitan. Huli na ang lahat para dyan, Olivar. Nasisiguro kong nalanghap na ng mga tao sa baryo ang pausok ko. Mamaya tatawagin ko lahat ng tao rito at ipapapatay kita. Ganon? Magkasubukan tayo. Biglang sinakal ng Kapitan del Barrio si Tatay Olivar. Lumaking bigla rin ang katawan ng kapitan. Habang sakal-sakal nito si Tatay Olivar, inaangat niya pa ito sa lupa. Walang iya ka! Ihigupin ko ang lakas mo, tanda. Lumabas ang dila ng Kapitan del Barrio at pumunta sa likod ng matanda tapos tinuhog yun. Mga anak, tulungan niyo ako. Wala na. Ubus na ang dugo mo, Tandang Olivar. Pumutok na naman ng isang beses ang baril ng magkapatid. Dahilan kung bakit nabitawan ito ng Kapitan del Barrio. Patay na ang tatay niyo, kaya wala na kayong magagawa. Bulagta na rin ang mga kasamahan ng Kapitan del Barrio. 3 na lang ang natitira maliban sa kapitan. Wakwak din ang tiyan ng mga yon. Yung iba putol ang ulo. Walang hiya ka. Anong patay na? Buhay pa si Itay. Patay na siya. Inangat pa ng mga kasamahang buhay ng Kapitan del Barrio ang kanilang ama. Ipinapakita sa magkapatid na ito'y wala ng buhay. Itay? Hindi! Itay! Walang hiya ka, Kapitan! Bit-bit ang rifle ng magkapatid, tinadad nila ng bala ang Kapitan del Barrio. Pero hindi man lang ito lumihis at sinalag ang lahat ng bala ng magkapatid. Sige!
Tingnan natin kung tatalab sa akin ang bala nyo. Ubusin nyo hanggat gusto nyo. Hayop ka! Papatayin kita! Sinaksak ito ni Rio sa tiyan, sa leeg at kung saan-saan. Ganun pa man hindi pa rin ito natinag, kahit bala ng rifle at punyal ang ginamit niya rito. Ganun din ang ginawa noon ng kapatid niya. Pero sadyang hindi pa rin yon tumalab. Naisip tuloy ng magkapatid na wala na silang kalaban-laban. Wala na ba? Wala na kayong kayang gawin. Kuya, anong gagawin natin? Gamantakot. Kunin nyo ang bangkay ng inyong ama. Magsama-sama kayo sa isang tabi. Lumayo ang mga kasamahang aswang ng Kapitan Del Barrio at kinuha ng magkapatid ang kanilang ama. Tay, gising tay. Buhay siya. Buhay si tay. Oh, aba, matibay ka pa rin, Olivar. Kung inaakala mo, Kapitan, natapos na ang laban, nagkakamali ka. Nilinlang ka lang namin. Ano? Anong ibig mo sabihin doon? Kanina pa nanonood ang aking kaibigang Sinole at ang mga kasamahan niyang antingero. Walang epekto ang pagpapausok mo sa bombaryo. Dahil kanina pa nila pinuna ng gamot ang usok mo. Hindi mo magagawang aswang ang mga tao rito. Ngayong naririto na sila, humanda ka, Kapitan, at pagbabayaran mo ang lahat. Day, huwag ka na magsalita. Tama na yun, Day. Luminga-linga ang Kapitan Del Barrio sa paligid. Tinitignan kung sino ba yung sinasabi ng matandang Olivar. Hanggang sa ito'y natawa na lang. Nasaan ang pinagmamalaki mong Nole at ang mga antingero? Wala akong nakikita, Olivar. Yon ang akala mo. Nariyan lang sila sa paligid. Binitbit ng magkapatid na Rio at Elmer ang kanilang ama-amahan. Plano nilang itakas yon sa lugar para dalhin sana sa ospital. Pero hinarang siya ng mga nabubuhay na mga kasamahan ng Kapitan Del Barrio, kaya sila nahinto. Wah! Saan kayo pupunta? Padaanin mo kaming hayop ka. Ayoko. Tumayo si Elmer. Hinarap nito mag-isa ang tatlo pang nabubuhay. Dahil sa pagod na ito at wala na rin siyang bala, tanging ang punyal na lang ang pinanglaban niya tapos ang medalyon na bigay ng ama. Hanggang sa napansin ni Elmer na hindi sila tinatalaban. Kuya, hindi sila tinatalaban. Talagang hindi. Mahihina yung mga gamit nyo. Kahit babad pa yan sa pangontra. Wala na tayong magagawa. Mamamatay na tayo rito. Huwag mong sinasabi yan. At saan naman kayo pupunta? Tatakas pa kayo? Wala nang magagawa yung pagtakas ninyo. Ikaw ang tumakas, Kapitan. At sino ba yung sinasabi mong yun? Wala naman eh. Tumakas ka na hanggat hindi pa nauubos ang tabako ni Canole. Sa oras na ito'y kumumpas, mamamatay ka. Papatayin ka nila. Teka nga, asan ba yung sinasabi mo, tanda? Itinuturo ito ni Tatay Olivar sa mataas na bahagi. Hindi! May mga tao doon. Iba yung pakiramdam ko sa kanya. Huwag ka matakot. Sumugod ka ron. Yung tatlong natitira mabilis na sumugod sa pwesto nila Canole at ng mga kasamahan nitong antingero. Hindi nagtagal bumalik ang mga yun. Yung isa rito kalahati na lang yung muka. Yung isa putol na yung paa. At yung isa tanggal na ang dalawang kamay.
Hindi sila mga tao. Ano? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ayan na sila. Nang laki ang mata ng Kapitan Del Barrio nang makita niya ang 5 katao. Nangunguna roon ng isang lalaking nakasuot ng sandong puti tapos nakangiti. Binati pa nito ng magandang gabi ang Kapitan Del Barrio sabay sabing, "Magandang gabi sa'yo. Ikinalulungkot ko pero ito na yung hatol namin sa'yo." Ano? Teka. Walang nagawa ang Kapitan Del Barrio nang bitbitin siya ng mga kasamahan nito. At ayon pa sa isang antingero, marami raw siyang dapat na bayaran. Anong bayaran? Wala akong utang sa inyo. Marami kang dapat na bayaran. Dadaling kita sa amin. Ipasusunog kita sa mga tao doon. At kapag nabuhay ka pa, sisiguraduhin kong dadaling kita sa ibang baryo at susunugin ka rin doon. Ano? Anong sinasabi mo? Sige na, dali mo na yan, Kapanalig. Salamat, Kapanalig. Inilakad nila ang katawan ni Kapitan sa kalagitnaan ng baryo. Nakalabas noon ang mga tao. Hindi rin nila napigil ang galit ng mga tao. Lahat sila nagtatakbo may bitbit na kung ano-anong klaseng gamit. Yung isang lasing merong hawak na basag na bote. Sinalaksak yon sa liig ni Kapitan Del Barrio. Ayon dito, namatay daw ang anak niyang buntis. Yung isa naman, may bitbit na binasag din na bote. Pinagsasaksak noon ang tiyan ng Kapitan Del Barrio at yung isa naman may dalang gasolina. Binuhusan ng Kapitan Del Barrio tapos sinunog. Ganun pa man hindi pa rin ito mamatay-matay. Sige, gawin nyo lahat ng gusto nyo. Pagkatapos niyan, nasa amin ang huling hatol. Wika ni Kanole. Oh, Manong Nole, pupunta ho kami ng ospital. Bakit? Pagagamot po namin si Itay. Oho, baka sakaling mabuhay pa siya. Baba niyo dyan, akong bahala. Gawa ng aswang ang sugat niya. Kayang-kaya natin yan. Yan ang dapat niyong pag-aralan na magkapatid. Huh? Meron bang ganon? Nagtataka ang magkapatid sa sinasabi ni Kanole na napaka-imposible. Binabangan nila ang kanilang Tate Olivar. Tapos yung sugat nito sa likod. Tinapalan lang ng halamang gamot. At merong pinalunok sa kanya na kakaibang gamot. Kaya't lumakas ang matanda. Yung mga sugat nito sa pamamagitan ng orasyon. Napaghilom ni Kanole. Kaya't malakas na ang matanda. Ang Kapitan Del Barrio ay nasusunog nung mga oras na yon. Habang yung mga taong galit sa kanya gusto pang sumugod. Kapag ako nakawala rito, papatayin ko kayong lahat. Hindi ka na makakawala dyan. Habang nasusunog ang katawan ng Kapitan Del Barrio, yung mga bata naman, may mga hawak na tirador at tinitirador pa ang ulo ng Kapitan Del Barrio. Meron pa ngang isang buntis na sumusugod bit-bit ang mahabang panabas. Pinigil na lang siya ng mga tao. Hayaan mo na, anak! Tapos na ang laban, anak! Wika nung matandang lalaki. Sa palagay ko, Kanole, hindi na natin siya kailangan panghatulan. Kasi dito pa lang, mamamatay na ang Kapitan Del Barrio na ito. Tama ka ron. Pasensya na. Wala yun. Ang importante sa amin, Kanole, na pagbayaran na ng kapitan na ito ang mga kasalanan niya sa mga tao. Parang yun na rin ang ganti namin sa kanila. Tama ka, Kapanalig. Yung magkapatid ay meron pang natitirang bala. Kaya't habang nasusunog ang Kapitan Del Barrio, inubos na nila ang bala nila. Napakahirap ng sinapit nito. Tripling kamatayan kung tawagin. Sabi naman ng isa pang antingero, paano kung muli pa siyang mabuhay? Kinakailangan ang abo nito ay itapon sa karagatan. Nagpresenta naman ng ibang mga tao doon.
Sisiguruhin daw nila napapakinabangan ng dagat ang abo ng aswang na si Kapitan Del Barrio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang huling kwento ng magkapatid na sundalong alaga ng albularyo. Maraming salamat po.